Magandang tanghali guys. Isang mainit na panahon. Ngayon ang ating kinatahak. Punta tayo ulit ng Balangan para ihatid tong mga item ni Ma'am Ming sa kanya nilang store ng GNG Baking Station. Pangatlong biyahe ko na to sa kanya. Kahapon na ako nagpahinga gawa nung napakalakas ng ulan. Then ngayon nag-proceed ako sa pangatlong biyahe. At di ko alam kung mauulit pa itong biyahe na to. Kasi madalang na magpabiyahe. Ngayon lang nagtatlong sunod. At pagitan lang ng isang araw. Si Ma'am May, nakilala ko lang yan nung ako'y naglalalamob sa Transportify. Na-accept ko yung booking niya. Then nakapag-atag niya ako ng mga item niya, mga pang-bake na item, pati pang-klase. Then nagkausap kami. Sabi ko, ma'am, taga-Bataan din po ako. Kaya lang sa Balaan na ako nakatira. Baka pwedeng sa akin ka nalang magpabayahe lagi. Kasi taga rito naman ako ma, para nakakaway ako. Then parang natuwa siya sa akin ng time na yun. Nagpupento ako. Sige daw. Ako daw ang susunod na tatawagin yung biyahe. Hanggang sa naulit na nga. Ilang beses na. Bali, ang kita talaga rito guys, kay Lalamove saka kay Transportify sa delivery apps. Opo, hindi pare-pareho eh. Sa mga nais na gustong sumubok at mag-try dito sa larangan ng delivery apps, kagaya nitong dala ko, L300. Sa mga baguhan at gustong sumubok sa ganito, unang-una sa lahat, pag ginawa mo yung mga bagay nito, dapat nakahanda ka. Nakahanda ka ng may stress. Unang-una, may stress ka, magkaroon ka ng katalo minsan ng mga customer. O, hindi ko sinasabi at hindi ko nilala. Meron kasing mga time na sa tagal ko nang nagdi-delivery apps, delivery driver, ganito na talaga. Nakaka-encounter ako na iba't ibang customer. Meron ka natatagpang mabait, nakakaunawa, nakakaintindi, di pa nga nagbibigay ng tip. Meron din ng mga customer na matatapat ka na talagang masasakitin ng ulo. Paano ba yun? Paano ba nangyayari na si Lalamove driver sumasakit ang ulo minsan? Minsan po kasi nakakasip ko na yung order, then pupuntahan ko na yung location, pick up location. Pagpunta ko sa pick up location, bigla malapit na ako sa location, ilang minuto na lang magka-cancel si customer. Hindi raw nagkasundo sila ng customer. Ganun. Medyo masakit sa ulo yun guys, kasi unang-una, oras ang binuno mo, tatakbo ka, pupunta ka sa pick up location. Hindi naman porket naglalamog ka, puro malalapit lang magiging pick up mo. Merong between 7 to 15 km, may ganun, to 20 karaniwan yan. Ako nga minsan ang pick up location ko 25, 26 km sa location ko. Ganun kalayong tinatakbo ko para ma-pick up ko yung booking ko. Ayun na, may mga chances na gano'n na mag-cancel si customer. Wala tayong magagawa din guys. Oo, kung sana akong customer, bigyan kanya ng pakonsuelo. Abala man lang kahit na pang diesel. Opo, gano'n. Kaya medyo mahirap talaga. Ano pa ba pwede mong maranasan dito kay Lalamove? Dito mararanasan mo guys, iba-ibang pangarga. Meron kang pangarga na kagaya na sa experience ko, halaman, nakarga ko yan. Sa halaman naman okay yan,
nagkarga ako ng halaman, punong-puno nga lang, halos wala ka na rin makita sa likod. Dito sa harapan ko punong-puno. May time na nangangati ako kasi nga may mga hanip yung mga halaman. Kahit na imported yan, hindi maiwasan merong mga insekto dyan na maligabok. Tapos maglilinis ka pagkatapos magdaming ipa dyan sa likod pag i-deliver mo siya. Na-try ko naman yung mga pinagpaklasan ng SM, yung mga SM, yung mga store sa SM kagaya ng mga kainan dyan. Mga food Merong mga pinagpaklasan ng mga lamesa, mga tiles, mga cabinet, iba-iba. Iba-iba ang pinagpaklasan ng inodoro. Yan. Yan, bubuhatin yan. Minsan tutulungan mo yung customer mo para may karga mo rito. Naranasan ko pa nga, bato naman. Opo, bato, yung mga pang landscape. Naikarga ko nung nakaraan. Biyaheng Malolos to Morong Bataan. Napakabigat guys. Ang gusto ng booker, inag-book. Kargahan ko to ng punong-puno. Sa akin naman walang problema, kaya lang napakabigat talaga ng karga ko. Pumapalo ng 35 kilo pataas ang isang sako. Sa mga tindang naikarga ko lang ay 38 sacks. Hindi talaga kaya ng L3 gawa nung wala namang dagdag support ng molye. Kumbaga sa overload talaga ako ng time na yun. Wala akong nagawa kundi ihatid ko yun. Kaya nangyari nung inatid ko yun, talagang takbong takbong pagong ako halos hindi ko siya may takbo ng mabilis kasi nga unang-una daan na rin sa Morong, puro salungahin at sigsag. Ganyan ang mararanasan mo guys. Minsan may mga customer na ayaw magbalik ng toll fee. Tatawag sa yan, kuya minamadali yan, baka pwedeng madaliin yan. May mga ganong customer. Hindi sasabihin natin, ay ma'am, kung nagmamadali po kayo, toll gate po natin yung yung item nyo para mas mabilis. Mag-expressway tayo. Sasagot yan, oo. Then sasabihin mo, sige ma'am, pero refund po ito. Oo, yan. Pero pagdating mo sa drop mo, maraming usap yan. May magsasabi na, ay, lugi kami niyang kuya, mahal naman ng toll fee mo. Hindi nila alam, yung hinihingi mo sa kanila, galing din sa bulsa mo yun. Akala nila yung hinihingi mo sa kanila, dagdag yun sa serbisyo mo. Hindi. Kalwal mo yung guys. Sa sarili mong bulsa, gagamitin mo yung pang toll fee mo. Para lang may madali mo siyang madala doon sa drop. Ano pa magiging problema mo nito? Kung ang pick up time mo ay alas 8 ng umaga at dumating ka ng alas 8 ng umaga, okay yun. Pero pag dumating ka na alas 8 pasado at sa ating customer, medyo magagalit sa'yo si customer. May masasabi sa'yo. Kay Transportify, kakaltasan ka niyan, bigyan ka ng violation yan. Oo, ganun. Ganun kahirap. Kailangan on time ka. Hindi pwede rito na kung anong oras mo gusto i-pick yung item, ikaw masusunod. Maliban na lang kung nakakausap mo si customer at natawagan mo at kaya niya mag-adjust sa oras na gusto mo. May mga customer kasi nakakaunawa, kailangan tawagan mo siya. Ma'am, ganito po, medyo malilate ako ng 20 minutes to 30 minutes. Okay lang po ba? Ngayon pag sinabi ng customer, sige, okay, walang problema yan. Ganun din sa drop. Pag sinabi mo, okay lang po ba ito, naabuti ng gabi? Kasi po matraffic po yung dadaanan ko, lalo na Manila. Isa yan sa dapat isalang-alang. Meron kasi dyan panay tawag, habang nagdadrive ka tawag ng tawag. Medyo nakaka-irita yung guys. Akala nila, nabili na nila yung pagkatao mo na pwede ka nilang madaliin. Nasaan ka na, tawagan ka ng tawagan. Hindi nila alam. Siyempre, ikaw na delivery driver, gusto mo rin makarating na maaga sa patutunguhan. Kaya lang, hindi talaga natin maiwasan yung aberya sa daan, yung traffic. Ano pa ba ang pwede maging problema rin? Minsan halos sa isang araw, 2 booking lang pag malayo.
tatlo kung malapit. Bago tayo dumako sa kitaan, inaano muna natin yung mga pwede natin maging problema. Ano pa ba pwede natin maging problema? Meron pa ako naging problema, guys. Nag-book sa akin si customer gabi. Inaksip ko siya. Ang time ng pick up namin sa SM Marilao, alas 3. So, ang aga ko talaga gumising. Gumising ako ng 2 AM para lang makuha ko yung booking ko ng alas 3 ng umaga. Siyempre, babangon pa ako, mag-aalmusal, magkakape, madinig. Tapos bibiyahe ka pa. Nakalating ko. Buti na lang, medyo malapit sa location. So, sakto, dumating ako 3 AM. 3 AM dumating ako doon sa pick-up block. Ang nangyari doon, hindi sumasagot yung booker. Yung sa pick-up location. Hindi ko alam kung tulog pa ba or ayaw lang sagutin. Tagal. Kaya naubos yung oras ko. Halos kalahating oras ako tumatawag sa kanya. So 3:30 na noong time na yon, hindi pa rin sumasagot si sir. Hindi nagpahinga ako ng 15 minutes. Tumawag ulit ako, sumagot. Sabi niya sa akin, "Ay sir, pasensya na. Nandiyan na po pala kayo." Sabi niya sa akin. "Baka pwede kayo magantay sir. Kasi hindi pa kami nakakapaglabas ng gamit." So, nagulat ako. Kasi nga, ang usapan namin alas 3. So, dahil wala akong nagawa, nagantay ako ng oras. Inantay ko yung oras na. Alam mo ba, mula alas 3 na dumating ako. Mag-aalasing ko na. Nakalabas sila. Biruin mo, haba ng oras ko alas 3. Alas 4. Isang oras na, mahigit. Mag-aalasing ko. So, padilat na yung araw, bago ako nakargahan. Hindi kinakarga na namin ng gamit. Tinulungan ko pa, guys. Tinulungan ko pa mga katropa. Para lang may karga ko yung gamit at mabibigat. Madumi sa kamay, malagkit sa kamay, may amoy. So sa awa ng Panginoon, natapos kami ng pagkakarga. Dilat na yung araw. Pero yun guys, alas 3 ako nakarating sa pick up. At akala ko, expect ko, mga 20 minutes may kakarga ko ng gamit. At mga 3:20, makakalis na ako. Nangyari, inumaga na ako sa daan. Tapos nakarating ako ng Bacoor. Kasi Bacoor rin drop. Sabi sa akin nung nag-book, "Sir, okay lang ba?" Eh, ang book ko sa kanya, dinagdagan niya lang, 1,250. Napakamot yung ulo ko guys. Wala akong nagawa kasi nireveal ko na sa inyo yung bayad sa akin, 1,250. 1,2 lang yun, yung booking. Dinagdagan yung 50 pesos. Nakarating ako ng Bacoor. Siyempre, wala naman ako pang expressway. Nakarating ako ay mag-aalas 9 na. Doon sa drop, na-dismantle na namin yung, na-discarga na namin yung item niya, mag-aalas 9 na. So, ang laking oras talaga. Pero yung 2 AM, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 hours. So, kumita nga ako doon na 1,250. So, minus natin yung gasolina. Sa palagay natin gasolina ko ay 300. Di 900. Sa 900 na yun, linis ko na siya guys. 900. Ngayon, sa 900 na yun, dahil nga boundary ako, boundary system ng unit ko na. Kailangan ko mag-boundary ng 1,1. So, yung 900 ko na unang booking ko, hindi pa sapat yun para makuha ko yung boundary ko. Kaya nagbiyahe ulit ako, nakakuha ko ng Bacoor to, nakakuha ko ng Pasay to Quezon City, 900. Medyo malayo-layo. Nakuha ko na siya na mag-aalas 11 guys. Pagkakuha na ako ng alas 11, dalawang box na malaki. Ang laki ng binayad sa akin sa booking, 900 ang booking. Kasi may kasamang assist fee pa sa tulong sa pagbaba, pagkarga at pagdiskarga. So natapos ko yung booking ko na 1:30, na ibaba ko yung item. Then 1:30,
nagantay ako. Ang tagal, inabot ako ng alas 3. Naka-pick up naman ako papuntang Valenzuela. Kaya pinick up ko na siya kasi maghahapon na alanganin na ako lumayo. Pinick up ko ang Valenzuela, nagkakalaga ng 700 mula Quezon City. Ah, 700. Oo, 700. May kasama na rin na ano yun, na tip. So, ang kinita ko sa maghapon, mula alas 3 ng umaga, alas 2 ako gumising. Kumita ako ng sa 1.2 una, then 900, then 700. Tinotal ko siya ay nasa 1.5. 1.5 plus 9, 1.2. Ilan yun guys? 2.8, 2.7, ganyan. Palagay na natin 2.9, ganyan. Wala pa dun yung pagkain ko Sa 2.9 na yan, ma-minus natin yung diesel natin na 1,000 800. Hindi magkano na lang? 1.9. 1.9. Sa 1.99 iawas mo yung 1.1 na boundary mo. So kikita ka lang na 800. Yun guys, yun lang yung sample nakita kay Lalamove Transportify. Mga ganong booking sa maghapon. Kumita ako ng 800. Sabi ng iba maliit daw, sabi ng iba malaki. Sa akin okay lang kasi wala naman akong amo. Kaya lang pagod naman guys. Yun lang. Alam mo yung pagod mo sa maghapon. Nagkarga ka pa, nagdiskarga ka, tapos gumising ka na maaga. Para sa akin hindi siya worth it. Opo, kasi may mga customer na hindi makaintindi. Sana may mga customer na nagbibigay ng tip. At saka yung biyahe ko na yun guys, talagang walang pahinga yun. Halos maghapon din, sobra pa sa 8 oras. Sabi nila, kaya bang maghulugan? Hulog ng sasakyan kung papasukin natin ang Lalamove Transportify. Para sa akin, kaya naman. Kung araw-araw malakas ka, araw-araw kikita ka ng 3,000, then iaawas pa lang lahat yung gasolina, diesel, kikita ka. Pero ang tanong sa akin, kung araw-araw ba ganun malakas? O kasi merong araw na mahina, may araw na malakas, may araw na magkakaroon ka ng aberya sa daan. Swerte kung ang booking mo lagi mababait, nakakaintindi, nagbibigay ng tip, nagbibigay pa nga ng pagkain ng iba, pamerienda, okay yun guys. Oo, maganda yun. Pero kung may mga tagpo ka ng customer na magbigay sa'yo ng tip 5 piso, 10 piso, okay na din. Pero may ganun talaga, baka hindi nagbibigay ng tip. Kaya naman yung panghulog, pero yung maintenance hindi ko alam. Kung magkaroon ka ng problema sa sakyan mo, yung maintenance mo, panlangis, every 5,000 km, pang PMS, yan, pang change oil. At saka kung meron kang sinusuportahan, may nag-aaral ka, hindi mo pwede kunin dito yung guys, talaga panghulog lang. O, gagaya nito, ang hulog nito, monthly nito, 21,000. O, nasa 22 na. Ganyan, i-divide mo siya monthly, i-minus mo yung coding mo, so nasa 1,1. Mga ganun, 1,000, 1,1 ang kailangan may tabi araw-araw para makapaghulog. Saka dito guys, sabi ko sa inyo, kung papasukin nyo yung ganitong delivery, kailangan dito mahaba pasensya. Mahaba pasensya, malawak ang pangunawa, matiisin, sanay sa paguran. Dapat matandain ka, marunong ka magtanong, di ka maiyain, sanay ka mag-waze, magaling kang o maalam ka na maghanap ng landmarks. Ano pa ba ang pwede natin itanong?
Naranasan ko guys, sa tuman ng booking, minsan nakakaano lang ako, 800 mag-ako. Yung kabuuan na yun, 800, dalawang booking. Malalapit lang siya pero matumal talaga. So paano mo kukunin yung pang-boundary mo doon? Kung gano'n ang booking. Dapat dito kung papasukin yung ganitong business, meron pa kayong ibang pwedeng pagkunan ng pagkakitaan, hindi lang. Kumbaga sa dagdag lang na lang yung paglalalawa mo, Transportify, dagdag na lang yun sa kita nyo para may panghulog kayo. Kasi kung sa loob ng 5 taon, hindi ko talaga masabi kung paano mo mahuhulugan yan. Hindi naman habang panahon, malakas ka, minsan napapagod din tayo. Kakasakit, may emergency. Ilan na tayo guys, syempre. Yun lang guys. At dito nga pala, pag ganito ang pinasok mo, dapat guys, wala kang bisyo. Matipid ka para may maihuwi ka. Hindi nyo, nag-skyflex na ako. Matipid ka dapat, wise ka. Kasi kung naninigarilyo ka, nagiinom ka, hindi ko naman inaan yung mga nagbibisyo. Matakaw ka, maya't maya kain ka, ay wala. Baka yung kikitain mo, pangkain mo lang, wala ka maiuwi sa pamilya. Kailangan pag pinatong mo yung ganitong trabaho, araw-araw may pangugutang ka ng lakas para magpatuloy ka sa ganito. Kasi sa ganitong larangan, marami nang sumuko, marami nang hindi tumuloy, nagsisi. Meron naman kinaya, pero siguro talagang para sa kanila, no? Talagang tinutuon nila. Kung seryoso ka at wala kang plano magpahinga at kayang-kaya mo magbiyahe kahit saan malayo, pwede ka dito. At dito marami ka ma-encounter sa daan. Talagang lalapit sa yung away, gulo. Mainitin ang ulo mo, madali kang magalit, takot ka ma-overtikan, takot ka masingitan, takot ka mabulaga, takot ka ikat. Ay huwag mo na ipasukin ito kasi talagang nakakasama ng loob, nakakapaginit ang ulo pag ginawa. Kailangan dito mahaba ang PC mo, maunawain ka, mapagpasensya ka, kahit na hindi ikaw mali, ikaw na lang magpasensya. Kasi kung papatulan mo yung mga yan, tiyak mo talagang hindi maganda ang kainatan. Pwedeng ikaw masaktan o ikaw makasakit. Parehas lang din yung aberya pa, abala pa, magbabayad ka pa, magpapagamot ka pa. O kaya ikaw pag ikaw ay papagamot, ikaw mapeperwisyo, hindi ka rin makakatrabaho. Saka dapat maalam ka sa daan guys. Kasi pag nagbuka ng Manila, maraming mga dyan, one way, maraming traffic light, maraming road sign yan na hindi ka basta-basta mag-left turn, mag-right turn, hindi ka pwede basta pumarada. Meron nga dyan pick up, napakalayo sa location. Talagang lalakarin mo pa, hanapin mo pa yung ganito, kakausapin mo pa si ganito, antay mo pa yung resibo, magbibilang ka pa. Dito na ako ngayon, San Fernando, galing ako sa Caloocan City. Isang oras na rin ako nakarating. Ito yung item na sa may bake station sa Balanga Tenihero. Punong-puno yan guys, oh. Tinulungan ko pa yung mga kargador niya magkawada. Tamang skyflex na ako guys. Kasi ito lang naman ang
Mabilis kainin, madaan eh. Oh. Okay. Hanggang nandun na tayo guys. May order rin galing sa Pancor para sa licensed online gambling platforms at tanggalin ang mga billboards na nag-advertise Yun lang, guys. ng kanilang pagpadala ng siya ng letters sa mga influencer sa susunod na linggo. Pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo plano yun. Gawin tong ginagawa natin sa mga maraming driver. Ako nga, parang gusto ko na umayaw. Nag-enjoy ako kasi nga nararating ko iba't ibang lugar kagaya ng Baguio, Batangas. Pero nakakadarama rin ako ng sobrang pagod talaga. Sabi ko di ata worth it. Pero matuto lang makontento siguro. Okay na sa'yo. Kung okay na sa'yo ganitong kita at makontento ka na yun lang talaga binigay sa'yo ng nasa itaas sa mag-apod. So tanggapin mo. Ganun lang guys. Message nyo lang ako. Paalam na. Kung mga makatanungan dyan, message nyo lang ako. Comment lang kayo.